Nanginginig ang kamay ni Angelo habang hawak ang mga litrato. Hindi ito pamilyar na pakiramdam para sa kanya. Siya si Angelo Ramirez, ang CEO, ang tagapagmana. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa paghawak ng panulat na kayang magpasya sa kapalaran ng libu-libong empleyado. Hindi ito dapat nanginginig. Ngunit ngayon, ang mga piraso ng makintab na papel na iyon ay parang mas mabigat pa sa buong Ramirez Corporation. Isang litrato. 2. 3. Si Isabel. Ang kanyang mapapangasawa. Ang babaeng magiging ina ng kanyang mga anak, ang magpapatibay sa alyansa ng mga Ramirez at Montenegro. Nakangiti si Isabel sa litrato. Ang matamis na ngiti na laging nakalaan para sa mga kamera, para sa alta sosyedad. Ngunit ang mga braso niya ay nakapulupot sa liig ng ibang lalaki. Ang kanyang mga labi ay nakadikit sa mga labi nito. Hindi ito isang magiliw na halik. Ito ay puno ng pagnanasa. Puno ng pagkakanulo. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Angelo, mas malamig pa sa aircon ng kanyang malawak na opisina. Hindi ito basta-bastang galit. Ito ay isang insulto. Isang sampal sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang pangalan, at higit sa lahat, sa kanyang tungkulin. She is perfect for you, Angelo, ang boses ng kanyang ina, si Doña Elvira, ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kaninang umaga lang sa mismong opisina na ito, puno ng kumpiyansa ang kanyang ina habang pinag-uusapan nila ang mga huling detalye para sa engagement party bukas ng gabi. She is perfect for the family. For the business. Tungkulin. Negosyo. Pamilya. Paulit-ulit na salita. Iyon ang pundasyon ng kanyang buhay. Ngayon, ang pundasyong iyon ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang brown envelope na walang pangalan ng nagpadala na basta na lang iniwan sa mesa ng kanyang sekretarya. Nilukot ni Angelo ang mga litrato sa kanyang kamao. Ang matutulis na dulo ng papel ay bumaon sa kanyang palad, pero hindi niya ito ininda. Kailangan niya ng alak. Kailangan niyang umalis sa lugar na ito na amoy kasinungalingan. Dumiretso siya sa pinto, hindi pinapansin ang cellphone na nag-iingay sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Pangalan ni Isabel ang kumikislap sa screen. Tinignan niya ito nang may pagkasuklam bago niya ito iswipe para patayin ang tawag. Sunod ang kanyang ina. Madre ang nakasulat. Pinatay din niya ito. Ngayong gabi, hindi siya ang si. Hindi siya ang tagapagmana. Hindi siya anak o kasintahan. Ngayong gabi, isa lang siyang lalaking pinagtaksilan. Ang ingay sa loob ng isang mamahaling bar sa Kisu ay dapat sanang nakatulong, ngunit ang bawat tawa at masayang usapan sa paligid niya ay parang pangungutya. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi ng bar, malayo sa mga mata ng tao, at umorder ng whiskey. 1, 2, 3. Ang mainit na likido ay humahaplos sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang sunugin ang imahe ni Isabel sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas bago siya nagpasyang umuwi. Lasing na siya, pero hindi sapat para makalimot. Pagpasok niya sa malaki at tahimik na mansyon, ang lamig ng marmol na sahig at ang dilim ng paligid ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang bahay na ito, na simbolo ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay parang isang malaking kulungan. Isang mausolyum ng mga pangarap na hindi naman talaga sa kanya. Isang ilaw ang nakabukas sa kusina. At nandoon si Liana. Ang anak ng dati nilang yaya, ang babaeng nagsisilbi ngayon bilang kanyang personal na house manager. Nakatalikod dito, tahimik na nagpupunas ng kitchen counter. Palagi itong ganito, mahusay, hindi palaimik, halos hindi mo mapapansin. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng lahat ng pagkukunwari sa buhay niya, si Liana ang tanging totoong bagay sa loob ng bahay na ito. Narinig nito ang kanyang mga yapak at lumingon, bahagyang nagulat. Sir Angelo. Gabi na po. May kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Angelo. Naglakad lang siya palapit, pasan-pasan ang bigat ng mundo at ang amoy ng alak. Umupo siya sa isang mataas na upuan sa tapat ng counter, at doon, ang lahat ng pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili ay biglang gumuho. Lahat ni. Hirap niyang sabi, basag ang kanyang boses. Lahat pala kasinungalingan, Liana. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Kitang-kita sa mga mata ni Liana ang pag-aalala. Walang tanong.
Walang panghusga. Kumuha lang ito ng isang baso at nilagyan ng tubig, at marahang inilapag sa harap niya. Ang simpleng gesto na iyon ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa harap ng babaeng ni minsan, ay hindi naging parte ng magulo niyang mundo, na ilabas niya ang lahat. Ang bigat ng pagiging isang Ramirez. Ang kalungkutan sa likod ng kapangyarihan. Ang sakit ng katotohanang para siyang isang mamahaling produkto na ipinagkasundo para sa isang kontrata. Si Liana ay nakinig lang. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na kanlungan. At sa gitna ng kanyang kalasingan at pighati, nakita ni Angelo sa mga mata ni Liana ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Isabel, katapatan. Hindi niya namalayan, ang kamay niya ay gumapang sa ibabaw ng counter, hanggang sa mahawakan nito ang kamay ni Liana. Isang kislap. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Ang linya sa pagitan ng amo at empleyado ay nabura. Siya ay isang lalaking nasasaktan. Siya ay isang babaeng nagmamalasakit. Sa desperasyon at sa uhaw para sa isang bagay na totoo, nangyari ang hindi dapat mangyari. Dinala sila ng kanilang mga paa paakyat sa kanyang silid, kung saan ang mga salita ay nawalan ng silbi at ang mga emosyon na ang naghari. Ang matalim na sikat ng araw ang gumising kay Angelo. Kumikirot ang kanyang ulo. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, sinubukang buuin ang mga pira-pirasong alaala ng nagdaang gabi. Ang mga litrato. Ang galit. Ang alak. Si Liana. Naramdaman niya ang init sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon nga si Liana, mahimbing na natutulog, ang maitim nitong buhok ay nakakalat sa kanyang unan. May kapayapaan sa mukha nito, isang kapayapaan na kabaligtaran ng namumuong bagyo sa loob niya. Ang malambot na tanawin ay biglang dinurog ng isang alon ng napakalamig na takot at pagkasindak. Anong ginawa ko? Hindi ito kasama sa plano. Ito ay isang pagkakamali. Isang malaki, hindi mapapatawad na pagkakamali na dulot ng emosyon. At sa sandaling iyon, habang nakatingin sa natutulog na babae sa kanyang tabi, iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Angelo. Kailangan niyang burahin ang gabing ito. Kailangan niyang itayong muli ang mga pader. Kailangan niyang ayusin ang gulo bago pa may masaktan, lalo na ang kanyang sarili. Nagising si Liana sa pakiramdam na pamilyar ngunit banyaga. Ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya ay hindi katulad ng manipis niyang kumot sa kanyang maliit na silid sa ibaba. Ang amoy ng kwarto, isang pinaghalong mamahaling pabango, malinis na linen, at ang bahagyang naiwang amoy ng alak mula kagabi, ay amoy ng isang mundong hindi sa kanya. Ito ang mundo ni Sir Angelo. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang dibdib nito, marahan na tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Nakatagilid ito, nakaharap sa kanya, at sa himbing ng kanyang tulog, ang mga guhit ng stress at kapangyarihan na laging nakamarka sa kanyang mukha ay nawala. Sa sandaling ito, hindi siya ang kinatatakutang si. Isa lang siyang lalaki, payapa at walang depensa. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Kagabi. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat na parang isang panaginip. Ang bigat ng kanyang tingin, ang sakit sa kanyang boses, ang init ng kanyang kamay nang hawakan nito ang sa kanya. At ang paraan ng paghalik nito sa kanya, isang halik na nagsimula sa desperasyon, ngunit natapos sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na pinangarap lang niya sa kanyang mga pinakatagong sandali. Sa loob ng maraming taon, minahal niya si Angelo Ramirez mula sa malayo. Isang pag-ibig na tahimik at walang inaasahang kapalit. Sapat na sa kanya ang makita ito, ang pagsilbihan ito. Pero kagabi, lumagpas siya sa hangganan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at hinaplos ang isang hibla ng buhok na naligaw sa noo nito. Napakaliit na galaw, pero para sa kanya, ito'y isang katapangan. Sana bulong ng isang parte ng kanyang puso. Sana ito na ang simula. Ngunit kasabay ng munting pag-asang iyon ay ang hiya. Ano ang sasabihin niya paggising nito? Ano ang sasabihin nito sa kanya? Sa sandaling iyon, biglang gumalaw si Angelo. Bumukas ang mga mata nito. Ang kulay kaping mga mata na puno ng pighati kagabi ay ngayon ay puno ng pagkabigla. Nakita ni Liana ang pagbabago. Mula sa pagkalito, papunta sa pagkaalerto, at sa huli, isang malamig na pader ang tila muling itinayo sa pagitan nila. Agad siyang umayos ng upo, at kasabay nito, umupo rin si Liana,
mabilis na hinila ang kumot upang takpan ang kanyang sarili. Ang init ng kilig kanina ay biglang napalitan ng nakakapasong hiya. Sir D. Nagsimula siya, pero hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Tumayo si Angelo mula sa kama, hindi man lang tumitingin sa kanya. Naglakad ito patungo sa kanyang closet, ang bawat galaw ay matigas at formal. Ang lalaking mahina at nasasaktan kagabi ay naglaho na. Ang bumalik ay ang kanyang amo. Mag-usap tayo sa ibaba, malamig nitong sabi, nakatalikod pa rin. Pagkatapos ay pumasok ito sa banyo at isinara ang pinto. Ang marahang pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Naiwan si Liana doon, nakaupo sa gilid ng kama, ang kumot ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan. Bawat mamahaling gamit sa kwarto, ang mga painting sa pader, ang antigong mesa, ang malawak na bintanang salamin at tanaw ang hardin, ay parang sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Pinilit niyang kumilos. Mabilis niyang pinulot ang kanyang damit na nakakalat sa sahig. Ang bawat piraso ay isang paalala ng kahihiyan. Nagmamadali siyang nagbihis at halos takbuhin ang daan palabas ng silid, hindi na muling lumingon pa. Pagbaba niya, naroon si Angelo sa dining area, bihis na para sa opisina. Nakatayo ito sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, hawak ang isang tasa ng kape. Ang postura niya ay perpekto, ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Para bang walang nangyari. Lumapit si Liana, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Hinintay niya itong magsalita. Ang katahimikan ay tumagal, at sa bawat segundong lumilipas, lalong bumibigat ang hangin. Sa wakas, lumingon ito. Ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig. Malayo. Hindi ito ang mga matang nakita niya kagabi, mga matang puno ng sakit at pangangailangan. Ito ang mga mata ng CEO ng Ramirez Corporation. Ang mga mata ng kanyang amo. Liana, sabi nito, ang boses ay kalmado at kontrolado. Napalunok si Liana, pinipilit ang sarili na salubungin ang kanyang tingin. Tungkol sa nangyari kagabi. Nagsimula ito at huminto na para bang naghahanap ng tamang salita. Ang paghinto na iyon ay mas masakit pa sa anumang masasakit na salita. Salamat sa pag-alalay mo. At pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liana. Kalimutan na natin yon. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Bawat salita ay parang isang matulis na yelo na tumusok sa kanyang dibdib. Ang hanging pinipilit niyang ipasok sa kanyang mga baga ay tila hindi sapat. It was a mistake, dagdag pa nito, na parang kailangan pa niyang ipamukha. Lasing lang ako. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap nito. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na iyon. Tumango lang siya, isang beses. Isang maliit, halos hindi makitang galaw. Ano pa ba ang sasabihin niya? Na para sa kanya, hindi iyon pagkakamali. Na para sa kanya, may ibig sabihin iyon? Ang sasabihin niya ay magmumukha lang siyang desperada. Isang manggagamit. Makakaalis ka na, sabi ni Angelo, at muling tumalikod, ibinalik ang atensyon sa bintana, na para bang tapos na ang isang business transaction na hindi niya nagustuhan. Halos takbuhin ni Liana ang daan pabalik sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Pagsara niya ng pinto, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Pakiramdam niya ay napakadumi niya. Napakatanga. Pinangarap niya si Angelo mula sa malayo, isang pag-ibig na imposible. At kagabi, sa isang iglap, naging posible ang imposible. Ngunit sa umagang ito, ipinamukha sa kanya ng realidad kung nasaan talaga ang kanyang lugar. Lumipas ang mga sumunod na linggo na parang isang malabong panaginip. Ang mansyon na dati niyang itinuturing na tahanan ay naging isang malamig na kulungan. Ginawa ni Liana ang lahat para iwasan si Angelo. Nagigising siya ng maaga para gawin ang kanyang mga tungkulin bago pa ito bumaba. Umuuwi siya sa kanyang silid bago pa ito dumating mula sa opisina. Tila ganoon din ang ginagawa ni Angelo. Kung nagkakasalubong man sila sa pasilyo, umiiwas ito ng tingin o nagkukunwaring may kausap sa cellphone.
Naging 2 multo sila sa loob ng malaking bahay, pinipilit burahin ang alaala ng isang gabing nagbago ng lahat. Hanggang sa isang umaga, naramdaman ni Liana ang kakaibang pagkahilo habang naghahanda ng almusal. Pagkatapos ang pagsusuka. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa stress at kulang sa tulog. Ngunit nang maulit ito sa mga sumunod na araw, isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi. Hindi maaari. Nang gabing iyon, nanginginig ang mga kamay na bumili siya ng pregnancy test mula sa isang maliit na botika sa kanto. Ang mukha ay tinatakpan ng panyo. Sa loob ng maliit na banyo ng kanyang silid, hinintay niya ang resulta. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas, halos mabingi siya. At pagkatapos, lumitaw ang mga ito. 2 linya. Positibo. Napatingin si Liana sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isang kamay ang kusa niyang idinampi sa kanyang tiyan na patagpa. Buntis ako. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang masayang balita, kundi bilang isang hatol. Buntis ako sa anak ng lalaking gusto akong kalimutan. Ang malamig na boses ni Angelo ay bumalik sa kanya, kalimutan na natin yon. Paano niya sasabihin ito? Paano kung isipin nitong ginagamit niya ang bata para itali ito? Paano kung itakwil siya nito? O mas masahol pa, paano kung isipin ni Doña Elvira na isa siyang gold digger na sinadyang magpabuntis para makapasok sa pamilya Ramirez? Sisirain siya nito. Titiyakin nitong magdudusa siya. Isang malinaw na desisyon ang nabuo sa gitna ng kanyang takot at pagkalito. Hindi na siya maaaring manatili. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay tahimik, kumuha siya ng isang pirasong papel at isang panulat. Walang mahabang paliwanag. Walang panunumbat. Walang emosyon. Sir Angelo, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Ngunit kailangan ko na pong umalis sa aking trabaho. Ang sulat na ito ang magsisilbing aking resignation, effective immediately. Lubos na gumagalang. Liana Santos. Tinitigan niya ang maikling sulat. Iyon lang. Ganoon kadali burahin ang sarili mula sa buhay nito. Nag-impake siya ng isang maliit na bag, dala lang ang kaunting damit at ang kakarampot na naipon. Iniwan niya ang lahat ng iba pa. Bago sumikat ang araw, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Umakyat siya sa opisina ni Angelo, ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Maingat niyang inilapag ang sulat at ang kanyang mga susi sa ibabaw ng malawak na mesa nito. Isang huling tingin at tumalikod na siya. Hindi na siya lumingon pa. Ilang oras pagkatapos, nakaupo si Liana sa isang bus na papalayo sa Maynila. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumalabo sa kanyang likuran, parang mga bituin na namamatay. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana, isang kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang plano. Wala siyang kakilala. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo para sa kapakanan ng munting buhay sa loob niya. Sa loob ng malapalasyong boardroom ng Ramirez Corporation, ang tanging maririnig ay ang malamig at matatag na boses ni Angelo. The proposal is weak. The projections are based on wishful thinking, not on data. Reject it, see. Ang binatang executive na nagprepresenta ay namutla, ang kumpiyansa niya kanina ay parang bulang naglaho. Tumango lang ito at naupo, hindi makatingin ng diretso kay Angelo. Walang nangahas na sumalungat. Sa loob ng silid na iyon, ang salita ni Angelo Ramirez ay batas. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, hinubog niya ang kanyang sarili para maging ganito, matalas, walang awa at perpekto. Pinalago niya ang kumpanya ng higit pa sa inaasahan ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Ang pangalang Ramirez ay naging sinonimo ng tagumpay at kapangyarihan. Siya ang hari sa kanyang toring gawa sa bakal at salamin. Ngunit ang hindi alam ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang mga taong yumuyuko sa kanyang harapan, ay kung gaano katahimik at kalamig sa tuktok ng toring iyon. Nang matapos ang pulong, naglakad si Angelo pabalik sa kanyang opisina. Ito ang parehong opisina, ngunit mas malaki na ngayon, sumasakop sa halos buong sulok ng pinakamataas na palapag. Ang mga pader ay salamin, nagbibigay ng walang harang na tanawin ng buong syudad.
Isang tanawin ng isang kahariang walang reyna. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at pumikit sandali. At sa katahimikan, bumalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw. Ilang sandali lang siyang nawala noon para ayusin ang gulo kay Isabelle at sa pamilya nito. Isang araw. Pagbalik niya, naghihintay sa kanya ang isang maikling sulat sa ibabaw ng kanyang mesa, katabi ng mga susi. Ang sulat ni Liana. Noong una, inis ang naramdaman niya. Isang resignation. Ganoon lang. Walang pasabi. Ang kapal ng mukha niyang iwanan siya sa ere ng ganoon. Ngunit habang tinititigan niya ang simple at maayos na pagkakasulat, ang inis ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pagkalito. Bakit? Bakit siya aalis na walang dahilan? Pinuntahan niya ang silid nito. Malinis. Maayos. Para bang walang nakatira doon. Tanging ang bahagyang amoy ng sabon na pamilyar sa kanya ang naiwan. Sa sandaling iyon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkawala. Isang pakiramdam na ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya. Ang pagkawala na iyon ay hindi kailanman nawala. Naging isa itong multo na kasama niya sa bawat pulong, sa bawat business deal, sa bawat gabing umuwi siya sa isang mansyon na malaki pero walang buhay. Ang pag-alis ni Liana ang nagtulak sa kanya na maging ganap na makina. Kung ang pagiging tao ay nangangahulugan ng panghihina at sakit, pipiliin niyang huwag na lang maging tao. Biglang tumunog ang kanyang private cellphone, pinuputol ang kanyang pagmumuni-muni. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit kabisado niya. Hello, sagot niya, ang boses ay walang emosyon. Sir Angelo, si Jimmy Reyes po. Ang private investigator ninyo. Ang boses sa kabilang linya ay formal at pagod. Tumatawag lang po ako para sa lingguhang update. Umupo ng diretso si Angelo. Ito ang kanyang lingguhang ritual ng pagkabigo. May bago ba? Isang buntong hininga. Wala pa rin po, sir. Sinundan na po namin ang lahat ng posibleng lead mula sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Para po siyang bulang naglaho. Napapikit si Angelo, isang pamilyar na pagkadismaya ang kumurot sa kanyang dibdib. 7 taon na siyang nagbabayad sa serbisyo ni Reyes. 7 taon ng mga bigong pag-asa. Ipagpatuloy mo lang. Doblehin mo ang bayad. Hanapin mo siya. Masusunod po, sir. Ibinaba niya ang tawag at itinapon ang cellphone sa mesa. Pagsisisi. Isang laso na dahan-dahan siyang pinapatay sa loob ng 7 taon. Sana kinausap niya ito ng maayos. Sana hindi niya sinabi ang mga salitang iyon. Sana. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Doña Elvira lang ang may lakas ng loob na pumasok nang hindi kumakatok. Angelo, sabi nito, ang boses ay puno ng otoridad na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Narinig ko ang nangyari sa boardroom. Masyado ka raw malupit sa mga tao mo. I'm running e-business, madre, not charity, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Naglakad ito palapit at tumayo sa harap ng kanyang mesa. 7 taon na, Angelo. 7 taon ka ng ganito. Malamig. Malayo. Hindi na ba darating ang araw na mag-aasawa ka at bibigyan mo ako ng apo? Ito na naman sila. Ang paulit-ulit na argumento. This company is your legacy. Kailangan mo ng tagapagmana, pagpapatuloy nito. Maraming babae dyan na karapat-dapat sa pangalan natin. Hindi tulad ng ibagi. Alam ni Angelo kung sino ang tinutukoy nito. Kahit kailan, hindi naging katanggap-tanggap si Liana para sa kanyang ina. Tapos na tayo dyan, madre, mariin niyang sabi, isang babala sa kanyang boses. Hindi pa tayo tapos, git nito. Hanggat hindi mo inaayos ang buhay mo, hindi ako titigil. It's time to find a worthy wife. Tumingin si Angelo sa kanyang ina, ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Wala akong panahon para dyan. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang pinakawala ni Doña Elvira, bago ito tumalikod at umalis, dala ang kabiguang makumbinsi ang matigas na anak. Naiwan si Angelo na muling mag-isa, ang tensyon ay naiwan sa hangin. Napahilamos siya sa kanyang mukha, pagod na pagod sa lahat. Pagod na sa pagkukunwari. Pagod na sa pag-iisa. Nang biglang tumunog ulit ang kanyang private cellphone.
Si Reyes na naman. Ano na naman kaya? Para magsabing wala talagang pag-asa? What is it, Reyes? Sagot niya, ang inis ay hindi na maitago. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang tono ng boses sa kabilang linya. May bahid ng pagkasabik ng isang tunay na balita. Sir! Sir Angelo, may tumawag po sa akin. Isa sa mga dati kong informant. May sinabi siya. Hindi ko pa kumpirmado, pero... Sir, may bago po tayong impormasyon. Napahigpit ang hawak ni Angelo sa cellphone. Ang puso niyang matagal nang natutulog ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano iyon? Mahina lang po, sir, at kailangan pa ng masusing beripikasyon, sabi ni Reyes, pero ito na ang pinakamaganda nating lead sa loob ng 7 taon. Hinintay ni Angelo ang mga susunod na salita, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakaabang. Isang babaeng nagngangalang Liana Santos may nakakita raw po sa probinsya ng Laguna. Tinitigan ni Isabel Montenegro ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang mamahaling vanity table. 7 taon ang lumipas, ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay mas maganda, mas matalas, at mas determinado kaysa dati. Ang mga taon na iyon ay hindi naging mabait sa kanya. Ang eskandalong dulot ng kanyang pagkakanulo ay halos sumira sa kanya at sa pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit ang bawat pangungutya, bawat pag-iwas ng alta sosyedad, ay nagsilbing panggatong sa apoy ng kanyang ambisyon. Natutunan niya kung paano maging tuso. Natutunan niyang gamitin ang kanyang ganda at talino bilang mga sandata. Ngayon, handa na siyang bumalik. At mayroon lang siyang isang layunin, bawiin ang dapat sana isa kanya. Bawiin si Angelo Ramirez. Ma'am, narito na po ang mga papeles na pinapakuha ninyo, sabi ng kanyang personal na assistant, marahang inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito ni Isabel. Sa loob, nakasulat sa itim at puti ang malagim na katotohanan, ang Montenegro Holdings ay ilang buwan na lang mula sa tuluyang pagkalugi. Ang mga utang ay nagpapatong-patong. Ang mga demand letter mula sa bangko ay nagiging mas madalas at mas mapilit. Napahigpit ang hawak niya sa mga papel. Ito ang kanyang huling baraha. Ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan at kahirapan ay ang magpakasal sa isang Ramirez. May balita ka na ba sa schedule niya? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagkaapurahan. Opo, ma'am. Ayon po sa source natin sa loob ng Ramirez Corp, magkakaroon po si Sir Angelo ng lunch meeting sa Restaurant de Vera bukas ng 1:00. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabelle. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Perfect. Kinabukasan, pumasok si Isabel sa Restaurant de Vera na parang isang reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang bawat lalaki sa loob ay napapalingon. Ang bawat babae ay napapatingin ng maihalong paghanga at inggit. Suot niya ang isang eleganteng pulang damit na yumayakap sa kanyang perpektong katawan at ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Itinuro ng kanyang mga mata si Angelo na nakaupo sa isang pribadong lamesa kasama ang isang matandang kliyente. Mukha itong mas seryoso, mas may otoridad, at mas gwapo kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang puso niya ay bahagyang kumabog, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkakataon. Nagkunwari siyang naglalakad papunta sa kanyang sariling lamesa, ngunit sinadya niyang dumaan malapit sa pwesto ni Angelo. At sa tamang sandali, nagulat siya. Angelo, sabi niya, ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ng sorpresa at pananabik. Tumingala si Angelo. Ang malamig niyang mga mata ay bahagyang nanlaki nang makita siya. May isang segundong katahimikan kung saan tila huminto ang mundo. Nakita ni Isabelle ang galit, ang alaala ng pagkakanulo, ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng pagkalito. Isabelle, sabi nito, ang pangalan niya ay isang simpleng pagkilala, walang init. Umiti si Isabelle, ang pinaka-inosente at nagsisising ngiti na kaya niyang ipakita. I can't believe it's you. Ang tagal na. Nagkunwari siyang nahihiya. Paumanhin sa abala. Sige, mauuna na ako. Magsisimula na sana siyang maglakad palayo nang magsalita si Angelo. Tapos na rin kami. Let's talk. Tagumpay. Sa isang mas pribadong sulok ng restoran, umupo sila sa harap ng isa't isa. Inilabas ni Isabelle ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Alam ko, galit ka pa rin, nagsimula siya,
ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa-masa. At nararapat lang. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang katangahan na ginawa ko. Bata pa ako noon, Angelo. Natakot ako sa lahat ng pressure, sa kasal, sa expectations ng pamilya natin. Kinuwento niya ang isang bersyon ng nakaraan na pinaganda at binaluktot para magmukha siyang biktima, isang batang babae na nalito at nagkamali. Hindi nagsalita si Angelo. Nakikinig lang ito, ang mukha ay isang blankong maskara. Hindi niya masabi kung naniniwala ba ito o hindi. Umalis ako para hanapin ang sarili ko, pagpapatuloy niya. Pero sa lahat ng lugar na napuntahan ko, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Ikaw pa rin ang totoo, Angelo. Sa gitna ng kanyang madamdaming talumpati, biglang tumunog ang telepono ni Angelo. Tiningnan nito ang screen. Sandali itong nag-atubili bago ito tumayo. "Excuse me," sabi nito at lumayo ng ilang hakbang para sagutin ang tawag. Hindi narinig ni Isabelle ang buong usapan, ngunit sapat ang kanyang narinig para mabuo ang isang nakakabahalang larawan. "Ano nang ibig mong sabihin na nasa Laguna siya?" Narinig niyang sabi ni Angelo, ang boses ay maihalong pag-asa at pag-aalala. "Sino nakasama niya?" "Siguraduhin mo, Reyes." "Ang pangalan?" "Liana Santos." Liana Santos. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Isabel. Ang tahimik na kasambahay. Ang babaeng parang anino na laging nakasunod kay Angelo noon. Bigla niyang naalala ang mga tingin nito kay Angelo, mga tinging puno ng pagsamba. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang babaeng iyon. Pagkatapos ng 7 taon, hinahanap pa rin siya ni Angelo. Bakit? Nang bumalik si Angelo sa lamesa, ang isip nito ay tila nasa ibang lugar na. "I have to go," maikli nitong sabi. "May problema ba?" nag-aalalang tanong ni Isabel. Umiling lang si Angelo at umalis nang walang paalam, iniwan si Isabel na nakaupo mag-isa, ang kanyang perpektong plano ay biglang nagkaroon ng lamat. Hindi. Hindi ito lamat. Ito ay isang banta. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, puno ng galit at takot ang kanyang isipan. Ang babaeng iyon. Ang hamak na kasambahay na iyon. Siya ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Ang boses niya ay hindi na malambing. "Ito ay matigas at puno ng utos. May ipapahanap ako sa'yo." "Isang babae." "Liana Santos." "Sige po, ma'am." "Saan po siya hahanapin?" "Hindi ko alam. Pero narinig ko ang pangalang Laguna. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Lahat ng pera na kailangan. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Gusto kong malaman kung sino siya, ano ang ginagawa niya, at kung bakit hinahanap siya ni Angelo Ramirez pagkatapos ng 7 taon. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa salamin, ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi na isang reyna. Nakita niya ang isang babaeng na corner, isang babaeng handang gawin ang lahat para mabuhay. "Hindi ka pwedeng maging hadlang sa akin, Liana Santos," bulong niya sa kanyang refleksyon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Kung sino ka man at nasaan ka man hahanapin kita. At sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakagulo pa." Ang hangin sa Laguna ay may dalang amoy ng mga bulaklak at ng basang lupa. Iba ito sa amoy ng syudad, ang amoy ng usok, ng pagmamadali at ng mga pusong pagod. Dito, sa maliit na bayang ito sa tabi ng isang lawa, sa wakas ay natagpuan ni Liana ang kapayapaan. 7 taon na. 7 taon na niyang itinatayo ang isang simpleng buhay para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Ang kanilang bahay ay maliit lang, isang munting kubo na pinapalibutan ng isang hardin na siya mismo ang nag-alaga. Dito, ang tanging maririnig sa umaga ay ang huni ng mga ibon at ang masayang sigaw ng kanyang nag-iisang yaman. "Mama, tingnan mo. May bulaklak na iyong kamatis natin," sigaw ng isang pamilyar na boses. Napangiti si Liana habang pinapanood ang kanyang anak, si Miguel, na tuwang-tuwang itinuturo ang isang maliit na dilaw na bulaklak sa kanilang tanim. Sa edad na 7, si Miguel ang kanyang araw at ang kanyang mga bituin. Ang matatalino nitong mga mata at ang kanyang masiglang tawa ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw. "Nga, anak. Malapit na tayong mag-ani niyan," sagot ni Liana, lumuhod para maging kapantay nito at ginulo ang buhok ng bata.
Yehey! Pwede na nating ilagay sa spaghetti. Sa mga sandaling ganito, nararamdaman ni Liana na tama ang kanyang naging desisyon. Ang pagtakas, ang pag-iisa, ang lahat ng hirap, lahat ay sulit para sa kaligayahang nakikita niya sa mukha ng kanyang anak. Dito, si Miguel ay isang normal na bata, malaya at maligaya, malayo sa anino ng pangalang Ramirez. Ngunit ang anino ay mahaba at minsan, kahit gaano kakabilis tumakbo, nahahabol ka pa rin ito. Isang hapon, pag-uwi ni Miguel mula sa eskwela, may dala itong isang piraso ng papel na iwinawagayway sa hangin. Mama! May star ako sa drawing, masaya nitong sabi. Kinuha ni Liana ang papel. Ito ay isang guhit ng isang pamilya. Isang bahay, isang nanay na may mahabang buhok, at isang batang lalaki sa gitna. Sa tabi ng batang lalaki, may isa pang figura, isang mataas na lalaki na nakangiti. Ang ganda naman nito, anak, sabi ni Liana, ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sino-sino to? Siyempre, yan si Mama, tapos ako yan, turo ni Miguel. Tapos, yan yung papa ko. Tila isang malaking kamay ang pumiga sa puso ni Liana. Ito ang tanong na pilit niyang iniiwasan. Ito ang sugat na hindi pa rin naghihilom. Anak ti. Tumingala si Miguel sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagtataka. Mama, bakit po ako walang papa na tulad ng mga kaklase ko? Si Marco, sinusundo ng papa niya. Si Ana, tinuturuan ng papa niya magbike. Napalunok si Liana, pinipilit hanapin ang mga salitang hindi makakasakit. Ang papa mo nasa malayo siya, anak. Nagtatrabaho siya. Ito ang palusot na paulit-ulit niyang sinasabi. Isang kasinungalingan na binuo para protektahan ang isang batang hindi pa handa sa katotohanan. Babalik pa po ba siya? Yumuko si Liana at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Mahal na mahal ka ni Mama, Miguel. Tandaan mo iyan palagi, ha? Hindi niya sinagot ang tanong. Dahil kahit siya, hindi niya alam ang sagot. Para masuportahan ang kanilang pamumuhay, nagtatrabaho si Liana sa isang maliit at kaakit-akit na coffee shop sa bayan. Ang lugar ay paborito ng mga lokal at ilang turistang naliligaw. Isang hapon habang siya ay nagpupunas ng mga mesa, narinig niya ang usapan ng dalawang customer na nakaupo malapit sa counter. Narinig mo na ba ang balita? May malaking resort daw na itatayo sa kabilang ibayo ng lawa, sabi ng isang babae. Nga raw. Isang malaking kumpanya galing Maynila. Ano na nga ulit ang pangalan nun? Ramirez. Ramirez Corporation. Nabitawan ni Liana ang baso na kanyang pinupunasan. Mabuti na lang at plastik ito, kaya't gumawa lang ito ng malakas na kalabog sa sahig. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Ramirez Corporation. Hindi. Hindi maaari. Sa dinami-rami ng lugar, bakit dito pa? Ayos ka lang, Liana, tanong ng may-ari ng CAF, si Aling Nena. Oo po, Aling Nena. Nadulas lang po sa kamay ko, sagot niya, mabilis na pinulot ang baso. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kapayapaang maingat niyang binuo sa loob ng 7 taon ay biglang tila gawa sa salamin, napakatipis at handa ng mabasag anumang oras. Pakiramdam niya ay humihigpit ang mga pader. Ang kanyang maliit at ligtas na mundo ay biglang lumiliit. Kinagabihan, siya na lang ang naiwan sa CAF para magsara. Pinunasan niya ang huling mesa, ang isip ay lumilipad. Paano kung magpunta si Angelo dito? Paano kung magkita sila? Ano ang gagawin niya? Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa salamin ng CAF, pinuputol ang kanyang pag-iisip. Isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa tapat ng CAF, ang makina nito ay halos walang ingay. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Ito ay isang sasakyan na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Isang sasakyan mula sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Bumukas ang pinto sa passenger side. Unang lumabas ang isang pares ng napakamahal na stiletto heels, kasunod ang isang babaeng nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa 6 na buwang sweldo niya. Ang mukha nito ay natatakpan ng isang malaking itim na sunglasses, kahit papapalubog na ang araw. Naglakad ito palapit sa pinto ng CAF, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Tumayo si Liana sa likod ng counter, ang puso niya ibiglang kumabog ng napakabilis. Itinulak ng babae ang salaming pinto at pumasok sa loob.
Dahan-dahan nitong inalis ang kanyang sunglasses, at ang mga mata nito ay direktang tumama sa mga mata ni Liana. Nanlamig si Liana. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Kilala niya ang mukha na iyon. Ang perpektong mukha na nakita niya sa mga magasin, sadsi, at sa tabi ni Angelo noon. Isabel Montenegro. Umupo si Isabel sa silyang kahoy sa tapat ni Liana, inilapag ang kanyang mamahaling handbag sa katabing upuan na para bang pag-aari niya ang buong lugar. Ang maliit na calf ay biglang parang sumikip, ang simpleng kapaligiran nito ay hindi bumagay sa kanyang presensyang puno ng kapangyarihan. Tinitigan niya si Liana. Ang babaeng nasa harap niya ay simple lang, nakasuot ng uniforme ng calf, ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. May bahagyang pagod sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding ganda, isang natural na gandang hindi kailangan ng kolorete. At iyon ang kinaiinisan ni Isabel. Liana Santos, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong talim. Ikaw nga. Hindi ko akalain na dito lang pala kita matatagpuan. Nakatayo lang si Liana sa likod ng counter, parang isang usa na nakakita ng papalapit na sasakyan. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng counter, ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti. Anong kailangan ninyo, Ma'am Isabel? Nanginginig nitong tanong. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Isabel. Huwag na tayong maglokohan, Liana. Alam nating pareho kung bakit ako narito. Inilabas ni Isabelle ang isang brown na Manila envelope mula sa kanyang bag, isang envelope na halos katulad ng sumira sa buhay niya 7 taon na ang nakalipas, at marahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa. Buksan mo. Nag-atubili si Liana, ngunit mayroong utos sa boses ni Isabel na hindi maaaring suwayin. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Liana ang envelope at binuksan ito. Ang laman ay hindi mga dokumento. Ito ay mga litrato. Mga litrato ng isang batang lalaki. Isang masayang batang lalaki na naglalaro sa isang hardin, tumatawa habang hinahabol ang isang tutubi, nakangiti habang kumakain ng ice cream. Mga litrato ni Miguel. Nakita ni Isabelle ang pagbabago sa mukha ni Liana. Ang lahat ng kulay ay nawala, napalitan ng putlang-putla na takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang paghinga ay tila nahinto. He looks just like him, sabi ni Isabel, tinatangkilik ang bawat sandali ng tagumpay. Those eyes. That smile. Hindi maikakaila. Anak siya ni Angelo. Paano di? Bulong ni Liana, ang tingin ay hindi maalis sa mga litrato ng kanyang anak. Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, alam ko na. At ngayon, alam mo na alam ko. Sumandal si Isabel sa kanyang upuan, ganap na kontrolado ang sitwasyon. So, let's cut to the chase. Magkano? Tumingin si Liana sa kanya, puno ng pagkalito. Anong magkano? Magkano ang kailangan mo para mawala? Para sa iyo at para sa bata, sabi ni Isabel, ang bawat salita ay parang isang sampal. Lahat ng tao ay may presyo. Sabihin mo ang sayo at ibibigay ko. Consider it severance pay for a job you left unfinished. Umiling si Liana, isang kislap ng galit ang biglang sumilay sa kanyang mga mata na puno ng takot. Hindi na bebenta ang anak ko. Natawa si Isabel, isang tawang malamig at walang saya. Brave words. Pero hindi yan ang magpapakain sa anak mo, hindi ba? Hindi yan ang magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Nakita niyang hindi natitinag si Liana. Oras na para baguhin ang taktika. Ang pagiging mabait ay hindi gumagana. Oras na para sa katotohanan. Ang kanyang katotohanan. Inalis ni Isabelle ang pagkukunwaring ngiti. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Okay, let's tear aside this again. Baka hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo, Liana. May dalawa kang pagpipilian. Una, tatanggapin mo ang alok ko, kukunin mo ang pera, at maglalaho kayo na parang bula. Pumunta ka sa ibang bansa, magsimula ng bagong buhay. Huwag ka nang magpapakita pa. At ang pangalawa, nanginginig na tanong ni Liana. Ang pangalawa, sabi ni Isabelle, dahan-dahang tumayo at naglakad palibot sa mesa, na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Kung pipiliin mong magmatigas, sisirain kita. Ipapamukha ko kay Angelo na isa kang desperadang gold digger.
Sasabihin kong buntis ka na nang umalis ka, at tinago mo ang bata sa loob ng 7 taon para gamitin siyang alas sa tamang panahon. Sasabihin kong isa kang makasariling babae na ipinagkait sa kanya ang karapatang maging ama para lang sa pera. Huminto si Isabel sa tabi mismo ni Liana. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ako, ang babaeng minahal niya, ang babaeng mula sa kanyang mundo. O ikaw, ang hamak na kasambahay na bigla na lang naglaho. Ang bawat salita ay bumaon kay Liana. Nakita ni Isabelle ang pagguho ng kanyang pag-asa. Oras na para sa huling pamatay na dago. Alam mo, Angelo, and iinaayos na namin ang mga bagay-bagay. Pagsisinungaling niya, ang boses ay muling naging malambing na puno ng lason. We were always meant to be. This you and your son, isa lang kayong aberya. Isang gusot na kailangan kong ayusin. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Liana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa mga mata nito. Layuan mo si Angelo. Layuan mo ang buhay namin, bulong ni Isabelle, malapit sa tainga nito. Gawin mo to at hindi ka na namin guguluhin. Pero subukan mong lumaban at sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ipinanganak ka pa. Tumalikod si Isabelle at naglakad pabalik sa kanyang upuan para kunin ang kanyang bag. Hindi na niya kailangang hintayin ang sagot. Alam na niya. Nanalo na siya. Naglakad siya palabas ng cafe, hindi na muling lumingon, iniwan si Liana na nakatayo doon, wasak at walang kalaban-laban. Pagpasok niya sa kanyang kotse, isang ngiti ng purong tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim. Isa na lang ang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinyal ang numero ni Angelo. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello? Ang boses ni Angelo ay maihalong pag-asa. Agad na binago ni Isabelle ang kanyang tono, ginawa itong malambing at puno ng pakikiramay. Hello, Angelo. Darling, it's me. Isabel? Is there a problem? Wala naman. Actually, may maganda akong balita at hindi masyadong maganda para sa'yo, I guess. Tumawag ako sa isang lumakong kaibigan na may-ari ng isang resort sa Laguna. Nagbakasakali lang ako. At nabanggit niya ang pangalan ni Liana Santos. Narinig ni Isabelle ang pagbabago sa paghinga ni Angelo sa kabilang linya. And? Anong sabi niya? Well, sabi ni Isabelle, nagkukunwaring nag-aalangan. She's happy, Angelo. Sobrang saya niya raw. May asawa na siyang foreigner. May maganda na siyang buhay doon. I think it's time to stop looking for her. Hayaan na natin siyang maging masaya. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng bigat. Are you sure? Tanong ni Angelo, ang boses ay basag. Yes, darling. I'm sure, sabi ni Isabelle, ang kanyang puso ay puno ng malamig na kagalakan. Let her go. Ibinaba niya ang tawag at sumandal sa malambot na upuan ng kanyang kotse, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Checkmate. Ang manibela ay malamig sa ilalim ng mga kamay ni Angelo, ngunit hindi ito kasing lamig ng pakiramdam sa kanyang dibdib. Habang tinatahak ng kanyang sasakyan ang Slex patungong Laguna, ang mga salita ni Isabelle ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. May asawa na siyang foreigner. Hayaan na natin siyang maging masaya. Dapat ay sapat na iyon. Dapat ay nakahinga na siya ng maluwag. Ang 7 taon niyang paghahanap, ang 7 taon ng mga bigong tawag mula kay Reyes, ay mayroon ng katapusan. Isang malinis na konklusyon. Tapos na. Dapat siyang tumigil. Dapat siyang bumalik sa Maynila at harapin ang kanyang buhay, ang buhay na walang Liana. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at matigas na boses sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na sumisigaw ng hindi. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang kutob, isang pagdududa, ang pumipigil sa kanya na tanggapin na lang ang lahat. Siguro dahil masyadong madali ang pagdating ng impormasyon. O siguro dahil ang balita ay galing mismo kay Isabelle, ang babaeng unang sumira sa kanyang tiwala. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman para sa kanyang sarili. Kahit pa ang makita niya ay ang katotohanang masaya na nga si Liana sa piling ng iba, kailangan niya ng isang tuldok. Isang tunay na pagsasara sa kabanatang iyon na siya mismo ang tatapos, hindi sa pamamagitan ng salita ng iba.
Ang opisyal na dahilan ng kanyang pagpunta ay ang inspeksyon sa lupain kung saan itatayo ang bagong Ramirez Lakeside Resort. Isang perpektong dahilan. Walang sinuman, kahit ang kanyang ina, ang maghihinala sa tunay niyang motibo. Pagdating niya sa property, bumaba siya ng sasakyan at sinalubong ng simoy ng hangin mula sa lawa. Ang lugar ay maganda at payapa. Ang malawak na lawa ay kumikinang sa ilalim ng araw, at ang mga puno sa paligid ay mayayabong. Ito ang perpektong lugar para sa isang getaway, isang perpektong lugar para magtago at kalimutan ang lahat. Naglakad-lakad siya sa paligid, kasama ang site manager na panay ang paliwanag tungkol sa mga plano at blueprints. Tumango-tango lang si Angelo, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga mapa. Ang kanyang mga mata ay naglilibot, palihim na sinusuri ang bawat mukha na kanyang nakakasalubong, naghahanap ng isang anino, isang pamilyar na galaw mula sa nakaraan. Sir Angelo, ayos lang po ba kayo? Tanong ng manager, napansin marahil ang kanyang pagkawala sa sarili. I'm fine, mabilis niyang sagot, pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. I just need a few minutes alone to get feel for the place. Naiintindihan naman ng manager at magalang na umalis. Naiwan si Angelo na nakatayo malapit sa isang maliit na playground sa gilid ng resort. May ilang pamilya na naglalaro, ang tawanan ng mga bata ay umaalingaw sa hangin. Isang eksenang napakalayo sa kanyang sariling buhay na tahimik at walang sigla. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, narinig niya ito. Isang mahinang pag-iyak. Sinundan niya ang tunog at nakita ang isang maliit na batang lalaki, nakaupo sa damuhan, ang mga maliliit nitong balikat ay nanginginig. Nakayuko ito, ang mukha ay nakatago sa kanyang mga braso. Mukhang nawawala ito. May kung anong kumirot sa puso ni Angelo. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat para hindi ito takutin. Hey, kid! Are you okay? Malumanay niyang tanong, isang tono na bihira niyang gamitin. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay namumula. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, huminto ang mundo ni Angelo. Parang tumingin siya sa isang salamin na nagbabalik tanaw sa panahon. Ang mga matang iyon. Ang hugis ng mga iyon, ang kulay kapeng kulay, ay eksaktong katulad ng mga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang kanyang mga mata. Ang maliit nitong ilong, ang hugis ng kanyang bibig may isang pamilyar na itsura na hindi maaring ipagkamali. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Angelo. Nawawala po ako sa mama ko, sabi ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Napalunok si Angelo, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Okay, don't worry. Tutulungan kitang hanapin siya. Anong pangalan mo? Tumingin sa kanya ang bata, ang mga luha ay unti-unti nang humihinto. Tila naramdaman nitong ligtas ito sa kanya. Ako po si Miguel. Miguel. Isang simple at karaniwang pangalan. Ngunit para kay Angelo, ito ay parang isang kulog na yumanig sa kanyang kaluluwa. Miguel, anong apelyido mo? Tanong niya, halos pabulong. Santos po. Miguel Santos. Santos. Ang apelyido ni Liana. Hindi makahinga si Angelo. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa paligid. Ang sinasabi ni Isabelle ang kasinungalingan ang katotohanang nasa harap niya ngayon. Lahat ay nagbanggaan sa kanyang isipan. 7 taon. Ang bata ay mukhang nasa 6 o 7 taong gulang. Ang matematika ay simple at ang resulta ay brutal. Miguel. Isang boses ang biglang sumigaw mula sa malayo. Isang boses na puno ng pag-aalala at takot. Isang boses na hindi kailanman nakalimutan ni Angelo. Lumingon siya. At doon, tumatakbo papalapit sa kanila, ang buhok ay bahagyang nagugulo dahil sa hangin, ang mukha ay puno ng pag-aalala, ay si Liana. Mas payat ito kaysa sa huli niyang pagkikita, at may mga bahagyang guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit siya pa rin iyon. Ang babaeng laman ng kanyang isipan sa loob ng 7 taon. Huminto si Liana nang makita kung sino ang kasama ng kanyang anak. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, gulat, pagkabigla at purong sindak. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang papel.
Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng playground, at sa sandaling iyon, ang ingay ng mundo ay nawala. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang 7 taon ng mga non-sinabing salita, mga pagsisisi, at mga tanong na nakabitin sa pagitan nila. Mama, sigaw ni Miguel, tumakbo papalapit kay Liana at niyakap ang kanyang mga binti. Yumuko si Liana at niyakap ang kanyang anak, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Angelo. Angelo, bulong niya, ang pangalan nito ay parang isang hininga na matagal ng kinimkim. Nakatayo lang si Angelo doon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang isipan niya ay isang ipo-ipo ng mga emosyon, galit dahil sa pagsisinungaling, sakit dahil sa mga nawalang taon, at isang hindi maipaliwanag na saya na sa wakas, natagpuan na niya sila. Natagpuan na niya ang kanyang pamilya. Ang mundo ni Liana ay lumiit at naging isang maliit na espasyo lamang sa pagitan niya at ni Angelo. Ang masayang tawanan ng mga bata sa paligid, ang simoy ng hangin, ang sikat ng araw, lahat ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang mukha ni Angelo, mas matanda, mas seryoso, ngunit may mga matang kasing talim pa rin ang dati. At ang tibok ng kanyang puso, na kumakabog sa kanyang lalamunan na parang isang ibong gustong makawala. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pagtakas. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Mama! Ang boses ni Miguel ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Tumakbo ito at yumakap sa kanyang binti, na para bang isa siyang matibay na pader na magpoprotekta dito mula sa lahat. Ang bigat ng munting katawan ng kanyang anak ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Yumuko siya at niyakap ng mahigpit si Miguel. Nandito na si Mama. Ayos lang, anak. Huwag ka nang umiyak. Ang mga salitang iyon ay para sa kanyang anak, ngunit para na rin sa kanyang sarili. Nang tumayo siya, pilit siyang umiti kay Angelo. Isang ngiting formal at malayo. Salamat po sa pagtulong sa anak ko, sir. Ang paggamit niya ng tipo at deserve ay sinadya. Isang pader. Isang hangganan na kailangan niyang muling itayo sa pagitan nila. Liana, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Hindi ito gumalaw. Nakatayo ito roon na parang isang bundok, hinaharangan ang kanilang daan. Sandali. Kailangan na po naming umuwi, mabilis niyang sabi, hinawakan ang kamay ni Miguel at sinubukang lumakad palayo. Ngunit humakbang si Angelo at muli, nasa harap na naman niya ito. We need to talk. Hindi ito pakiusap. Napatingin si Liana sa paligid. Ang ilang mga tao ay nagsisimula ng tumingin sa kanila. Ang isang isifi mula sa Maynila at ang isang simpleng taga rito. Isang eksenang tiyak na pag-uusapan. Doon tayo, sabi ni Angelo, itinuro ang isang maliit na cafe sa di kalayuan, ang mismong cafe kung saan siya nagtatrabaho, ang lugar na dapat sana ikanyang kanlungan. Ngayon, mukha itong isang kulungan. Wala siyang nagawa kundi tumango. Ang pagtanggi ay lilikha lang ng mas malaking eskandalo. Ang paglalakad papunta sa cafe ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Liana. Si Angelo ay nasa isang panig, si Miguel ay nasa kabilang kamay niya, masayang nagtatanong. Mama, sino po siya? Ang tangkad niya, bulong ni Miguel. Kaibigan lang ni Mama, anak, sagot niya, pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. Kaibigan. Ang salita ay parang abo sa kanyang bibig. Sa loob ng cafe, pumili si Angelo ng isang mesa sa pinakasulok, malayo sa iba. Umupo sila, at ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa sa lahat ng usapan sa paligid. Kinuha ni Liana ang menu at ibinigay kay Miguel, para lang may pagkaabalahan ang bata. Bakit? Ang isang salitang iyon mula kay Angelo ang nagsimula ng lahat. Simple, ngunit puno ng bigat ng 7 taon. Bakit ka umalis nang walang paalam, Liana? Pag-ulit nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, na para bang kaya nitong basahin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang kaluluwa. Umiwas ng tingin si Liana. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa. Akala ko iyon ang pinakamabuti para sa lahat. Isang sagot na ligtas. Isang sagot na walang sinasabi. Ang pinakamabuti, may sarkasmo sa boses nito. Ang iwanan ng isang sulat na walang paliwanag. Ganoon lang. Pagkatapos ng gabing iyon, napapikit si Liana. Ang gabing iyon. Ang gabing sabay na bumuo at sumira sa kanya. Nawala ako, Liana. Sa loob ng 7 taon, hinanap kita,
pagpapatuloy nito, ang boses ay bahagyang bumaba, puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Galit? Sakit? May karapatan akong malaman kung bakit. Tumingin siya kay Angelo at sa isang saglit, naawa siya dito. Ngunit ang awa ay mabilis na natabunan ng takot. Ang mukha ni Isabelle ay biglang sumulpot sa kanyang isipan, ang ngiti nitong mapang-asar, ang banta nitong malamig. Sisirain kita. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Tumayo si Angelo at lumapit sa counter para umorder ng mainom para sa kanila. Ginamit ni Liana ang pagkakataong iyon para huminga ng malalim. Nang bumalik si Angelo, ang tingin nito ay hindi na sa kanya, kundi kay Miguel na masayang kinukulayan ang isang placemat. Pinanood niya ang bata, isang kakaibang lambot ang dumaan sa kanyang mga matang laging seryoso. Ang paraan ng pagngiti ng bata, ang paraan ng pagkiling ng ulo nito. Shahi! Nagsalita si Angelo, ang boses ay mahina na ngayon, halos pabulong, na para bang natatakot sa sagot na maririnig. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Anak ko ba siya, Liana? Ang tanong ay tumama kay Liana na parang isang malakas na sampal. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 7 taon. Ang katotohanan ay nasa dulo ng kanyang dila, gustong kumawala. Ngunit ang mga salita ni Isabelle ay mas malakas. Ang imahe ng kanyang anak na inaagaw mula sa kanya, ang imahe ng kanyang sarili na sinisiraan at winawasak. Kailangan niyang magsinungaling para protektahan si Miguel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Angelo, tinipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan para maging matatag. Hindi. Ang isang salitang iyon ay parang isang pader na bakal na biglang itinayo sa pagitan nila. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Angelo. Isang kislap ng sakit. Hindi ito naniwala. Pumikit si Liana at dinagdagan ang kanyang kasinungalingan, ginawa itong mas matalim, mas masakit, para siguraduhing lalayo ito. Anak ko siya, sabi niya, ang boses ay malamig at matigas. Akin lang. Ang huling 2 salita ay ang kanyang pako sa kabaong. Akin lang. Isang pag-angkin. Isang pagtataboy. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Angelo, ang mga mata ay naniningkit, sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mukha. Alam niyang nakikita nito ang panginginig ng kanyang mga labi, ang takot na hindi niya kayang itago sa kanyang mga mata. Dahan-dahang tumango si Angelo, ngunit hindi ito isang pagtanggap. Ito ay isang pagkilala sa laro na kanyang sinimulan. Nagsisinungaling ka, sabi nito, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. Nakikita ko sa mga mata mo. Tumayo ito, inilapag ang ilang piraso ng pera sa mesa. Hahanapin ko ang katotohanan, Liana, sabi nito, nakatingin ang diretsyo sa kanya. Kahit anong mangyari. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palabas ng cafe. Iniwan si Liana doon, nanginginig, kasama ang anak nilang 2 at ang bigat ng isang kasinungalingang magpapabago ng lahat. Pag-uwi nila sa kanilang munting bahay, ang pakiramdam ng kaligtasan na dati ihatid nito ay naglaho na. Ang bawat sulok ay tila may anino. Ang bawat tunog mula sa labas, isang asong tumahol, isang dumaang motorsiklo, ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ang payapang mundo ni Liana ay naging isang haulan ng takot. Mama, bakit po malungkot yung lalaki kanina? Tanong ni Miguel habang naglalaro ito ng kanyang mga laruan sa sahig. Yumuko si Liana at hinaplos ang buhok ng kanyang anak, pilit nang umingiti. Pagod lang siguro siya, anak. Ngunit alam niya ang totoo. Hindi iyon pagod. Iyon ay ang simula ng isang bagyo. Nang gabing iyon, nagsimula ang digital na paglusob. Ang kanyang lumang cellphone, na bihirang tumunog, ay biglang umilaw. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi nakasave. Liana, this is Angelo. Please, mag-usap tayo ng maayos. Hindi siya nag-reply. Inilapag niya ang cellphone sa mesa, ang screen ay nakaharap sa ibaba. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, umilaw itong muli. Alam kong natatakot ka. Pero hindi ako ang kalaban mo. Sinundan pa ito ng isa. It's about the kid. It's about Miguel. May karapatan ako, Liana. At isa pa. Please. Don't shut me out again. Bawat mensahe ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na pilit niyang itinatayo.
Ang bawat please ay isang patalim na sumusugat sa kanyang puso dahil may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala. Isang bahagi na gustong sumagot at sabihin, tulungan mo ako. Ngunit ang alaala ng kanyang malamig na pagtataboy 7 taon na ang nakalipas at ang sariwang lason sa mga salita ni Isabel ay mas malakas. Pinatay niya ang cellphone. Katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Biglang tumunog ang kanilang lumang landline phone sa sala, ang tunog ay nakakagulat at matinis. Napatalon siya sa gulat. Sino ang tatawag sa landline sa ganitong oras ng gabi? Nag-atubili siya, ngunit paano kung emergency? Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang telepono. Hello? Kamusta? I just wanted to check in. Ang boses ay malambing, makinis at puno ng kasinungalingan. Isabel. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Paano mo nalaman ang numero namin? Isang mahinang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Darling, kung kaya kong hanapin ka, ano ba naman ang isang telephone number? Narinig ko ang balita. Nagkita raw kayo ni Angelo. At tila hindi ka sumunod sa usapan natin. Ang bawat salita ay isang patak ng yelo sa kanyang ugat. Si Isabelle ang nasa likod ng lahat. Ang mga mata at tainga nito ay nasa lahat ng dako. I warned you, Liana, pagpapatuloy ni Isabelle, ang tono ay nag-iba na, nawala na ang pagkukunwari at napalitan ng purong pagbabanta. Sinabi ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Kung malaman ni Angelo ang totoo, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo. May mga paraan ako para gawin yon. Custody battle. Hindi ka mananalo laban sa pera at kapangyarihan ng mga Ramirez. Wala akong sinabi sa kanya, mabilis na depensa ni Liana, ang boses ay nanginginig. Pero malapit na, sabi ni Isabel. Alam kong malapit na siyang maniwala. At oras na mangyari yon, tapos na ang laro para sa'yo. Ibinaba ni Isabelle ang tawag, iniwan si Liana na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang telepono, ang puso ay dumadagundong sa takot. Tiningnan niya si Miguel na mahimbing nang natutulog sa kanyang maliit na silid. Ang payapang mukha nito ang inosenteng paghinga. Ito ang lahat sa kanya. Hindi niya kayang mawala ito. Hindi niya kayang hayaang masira ang buhay nito dahil sa gulo ng mga matatanda. At sa sandaling iyon, ang huling patak na sumira sa kanyang tibay ng loob ay dumating. Muling tumunog ang landline. Sa pagkakataong ito, hindi na si Isabelle. Isang boses na mas matanda, mas may otoridad, at mas nakakatakot. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng 7 taon, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Doña Elvira Ramirez. Liana Santos, sabi ng boses, walang anumang formalidad, walang anumang pagbati. Malamig. Matigas. Alam kong nagkita kayo ng anak ko. Ma'am D. Iyon lang ang nasabi ni Liana. Huwag kang magkamali, sabi ni Doña Elvira, ang bawat salita ay isang utos. Huwag kang mag-ilusyon na dahil lang sa may dala-dala kang bata, ay mailugar ka na sa pamilyang ito. Hindi kailanman. Alamin mo ang lugar mo, babae. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng anak ko. Isang pag-click. Tapos na ang tawag. Iyon na iyon. Ang pader ay gumuho. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang mga Ramirez, si Angelo, si Isabel, at ngayon, ang matriarch mismo, ay papalapit na. Para siyang isang hayop na na-corner, walang matatakbuhan. Napaupo siya sa sahig, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng walang tigil. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak na puno ng pagkatalo. Natalo na siya. Hindi niya kayang lumaban sa kanila. Hindi niya kayang protektahan si Miguel kung mananatili sila rito. Tumingin siya sa paligid ng kanilang maliit na bahay, ang mga larawan ni Miguel sa dingding, ang mga tanim sa hardin, ang bawat sulok na puno ng alaala ng 7 taon nilang kapayapaan. Kailangan niyang iwanan ang lahat ng ito. Muli. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pighati ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Kung ang pagtakas ang tanging paraan para manatiling magkasama sila ni Miguel, tatakbo siya. Tatakbuhan niya sila hanggang sa maubusan siya ng hininga. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang maleta mula sa ilalim ng kama,
ang parehong maleta na ginamit niya 7 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang mag-impake. Damit para sa kanya, damit para kay Miguel. Hindi marami, sapat lang para makalayo. Nang matapos, nagtungo siya sa kusina. Nagluto siya ng hapunan para sa kanila, ang paboritong adobo ni Miguel. Inihain niya ito sa mesa, kumpleto sa kanin at isang baso ng tubig. Isang huling hapunan sa kanilang tahanan. Ngunit hindi niya ito kinain. Umupo lang siya doon, tinitingnan ang pagkain na unti-unting lumalamig. Isang huling simbolo ng buhay na kanyang iiwan. Kinarga niya ang natutulog na si Miguel, binalot ito sa isang makapal na kumot. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, hindi na muling lumingon pa. Sa ilalim ng dilim ng gabi, naglakad siya papunta sa sakayan ng bus, dala ang kanyang anak at ang kanilang maliit na maleta, patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Ilang oras pagkatapos, huminto ang isang pamilyar na kotse sa tapat ng kanilang bahay. Si Angelo. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga text at tawag na hindi sinasagot, hindi na siya nakatiis. Kumatok siya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Bukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Liana. Ang bahay ay tahimik at walang tao. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng nilutong adobo. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang hapunan na nakahain para sa dalawa, ngunit hindi nagalaw. At sa tabi ng isang plato, may isang piraso ng papel. Isang drawing. Ang drawing ng pamilya na ginawa ni Miguel, isang nanay, isang batang lalaki, at isang mataas na lalaki na nakangiti. Dinampot ni Angelo ang drawing, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala na sila. Umalis na naman siya. At sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang anak. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong pighati. Hawak ni Angelo ang manibela ng napakahigpit, ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Ang bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Laguna ay parang 1 kilometrong naglalayo sa kanya sa katotohanan. Ang imahe ng hapagkainan na hindi nagalaw ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang malamig na adobo. Ang 2 plato. At ang drawing ng isang bata, ang pangarap nitong pamilya na siya mismo ang sumira. Umalis na naman siya. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang mantra ng pagkatalo. Pero sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil hindi lang si Liana ang nawala. Ang kanyang anak. Ang batang may mga mata niya. Pagdating niya sa mansyon ng mga Ramirez, ang kadakilaan nito ay parang isang insulto. Isang malaking, walang lamang monumento sa lahat ng kanyang kabiguan. Dumiretso siya sa kanyang opisina at ibinagsak ang sarili sa upuan, ang isip ay gulong-gulo. Ano ang gagawin niya? Saan siya magsisimula? Paano mo hahanapin ang isang taong ayaw magpahanap? Kailangan niya ng isang lead. Isang bagay, kahit gaano kaliit, na hindi pa niya nasusubukan. Tinawagan niya si Reyes, ang kanyang investigador, at inutusan itong triplehin ang mga tauhan, gamitin ang lahat ng koneksyon. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas personal. Tumayo siya, isang desperadong ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang nakaraan. Ang simula ng lahat. Ang buhay ni Liana bago ito naging anino sa kanyang buhay. Naglakad siya papunta sa servants' quarters, isang bahagi ng mansyon na bihira niyang puntahan. Hinanap niya ang dating silid ni Liana. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at ng mga lumang gamit. Ang silid ay ginawa ng bodegang pinagtatambakan ng mga bagay na hindi na ginagamit. Nagsimula siyang maghalungkat na parang isang baliw. Binuksan niya ang mga lumang aparador, hinila ang mga drawer. Naghahanap siya ng kahit ano, isang lumang diary, isang sulat mula sa kaibigan, isang address book. Anumang bakas na maaaring magturo sa kanya kung saan ito maaaring pumunta. Ngunit wala siyang nakita. Ang silid ay malinis sa anumang personal na alaala, na para bang sinadyang burahin ang lahat ng bakas ng babaeng dating natutulog dito. Napaupo siya sa gilid ng isang lumang kama, ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Natalo na ba siya? At doon, sa ilalim ng kama, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit at luma ng kahon na gawa sa kahoy. May nakaukit na pangalan sa takip, Elvira. Ang kanyang ina.
Bakit mag-iiwan ng isang personal na kahon ang kanyang ina sa silid ng isang kasambahay? Dala ng pagtataka at desperasyon, binuksan niya ang kahon. Ang laman ay mga lumang gamit, isang rosaryo, ilang mga lumang panyo, at isang maliit na bungkos ng mga liham na tinalian ng isang kupas na pulang laso. Kinuha niya ang mga sulat. Dalawang magkaibang klase ng pagsulat. Ang isa ay ang elegante at paikot na sulat kamay ng kanyang ina. Ang isa naman ay mas simple, mas karaniwan, ang sulat kamay ng ina ni Liana, ang matagal na nilang yaya. Nagsimula siyang magbasa, noong una ay dahil lang sa kuryosidad. Ang mga unang sulat ay puno ng mga kamustahan. Mga kwento tungkol sa kalusugan, sa mga pananim sa probinsya, sa buhay-buhay. Mga sulat ng dalawang babaeng may malalim na pinagsamahan, ang amo at ang pinagkakatiwalaang lingkod. Patuloy siya sa pagbabasa. Ang mga petsa sa sulat ay palapit ng palapit sa panahong umalis si Liana. At pagkatapos, narating niya ang huling sulat sa bungkos. Ang petsa, 3 linggo pagkatapos umalis ni Liana, 7 taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay ng ina ni Liana ay nanginginig, ang tinta ay may mga bahid ng pagkalat, na para bang nabasa ng luha. Mahal na Senora Elvira. Sumusulat po ako sa inyo na puno ng kahihiyan at pag-aalala. Naway sa pagdating ng sulat na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan. Senora, hindi ko na po alam kung kanino lalapit. Ang aking anak, ang aking si Liana. Napahigpit ang hawak ni Angelo sa papel. Nagbalik po siya rito sa probinsya. Ngunit dala-dala niya ang isang malaking problema. Senora, patawarin ninyo ang aking anak sa kanyang pagkakasala. Patawarin ninyo po ako sa aking pagkukulang sa pagpapalaki sa kanya. Senora, buntis po ang aking Liana. Ang mga salita ay tumama kay Angelo na parang kidlat. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Hindi po niya sinasabi kung sino ang ama, ngunit alam ko po, Senora. Ramdam ko po bilang isang ina. Nagmamakaawa po ako sa inyo, tulungan ninyo ang aking anak. Natatakot po ako para sa kanya at sa batang dinadala niya. Nag-iisa lang po siya. Kaawaan ninyo po kami. Binitiwan ni Angelo ang sulat na para bang napapaso siya. Nahulog ito sa sahig, ngunit ang mga salita ay nakaukit na sa kanyang isipan, sinusunog ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Buntis po ang aking Liana. Alam ko po, Senora. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang 7 taon ng paghahanap. Ang 7 taon ng pananahimik. Ang biglaang pag-alis ni Liana. Lahat. Ang kanyang ina. Alam niya. Alam ng kanyang ina mula pa sa simula. Alam niyang may anak siya. Alam niyang may apo siya. At hinayaan niya siyang maghanap sa wala. Hinayaan niya siyang magdusa. Hinayaan niyang lumaki ang kanyang anak na walang ama. Isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Angelo, isang tunog na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang halo ng sakit, pighati, at isang galit na napakatindi, napakaitim, na halos mabulag siya. Ang pagtataksil ni Isabel ay isang sugat. Ngunit ito ay pag-aalipusta sa kanyang buong pagkatao. Ang sarili niyang ina. Ang sarili niyang dugo. Pinulot niya ang sulat mula sa sahig, kinuyom ito sa kanyang palad. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa isang bagong tuklas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang taong wala nang natitirang mawawala pa. Ang pag-ibig niya sa kanyang ina, ang respeto, ang tungkulin, lahat ay natunaw at naging abo sa loob ng ilang minuto. Tumayo siya. Ang pagod at pagkatalo kanina ay naglaho na. Napalitan ito ng isang malinaw at nakakapasong layunin. Naglakad siya palabas ng silid, ang bawat hakbang ay mabigat at may bigat. Tinawid niya ang malawak na pasilyo ng mansyon, ang kanyang mga paa ay maisariling isip, dinadala siya sa iisang lugar. Sa library, kung saan alam niyang nagpapahinga ang kanyang ina sa mga oras na ito. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang 2 malalaking pinto na gawa sa kahoy. Bumukas ito ng malakas. Naroon nga si Doña Elvira, nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng isang libro, isang tasa ng tsaa ang nasa tabi niya. Tumingala ito, ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis dahil sa biglaang pagpasok. Angelo, what is the meaning of this? Wala ka bang modo?
Ngunit ang pagkainis sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalala, pagkatapos ay takot nang makita nito ang itsura ng kanyang anak. Ang paraan ng pagtayo nito, ang dilim sa kanyang mga mata, at ang nakakuyom na piraso ng papel sa kanyang kamay. Hindi nagsalita si Angelo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanyang ina. Bawat hakbang ay isang akusasyon. Huminto siya sa harap mismo ng kanyang ina, napakataas, isang anino ng puot na bumabalot dito. Inilahad niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ibinuka ito, hinayaang mahulog ang lukot na sulat sa kandungan ni Doña Elvira. Nakita ni Angelo ang pagkilala sa mga mata ng kanyang ina. Ang pagkabigla. Ang pagkatanto na ang lihim na itinago nito sa loob ng 7 taon ay nabunyag na. Alam mo, sabi ni Angelo, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Hindi ito sigaw. Ito ay mas masahol pa. Ito ay ang katahimikan bago ang isang lindol. Alam mo sa lahat ng oras. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, ang babaeng hinangaan niya, ang babaeng sinunod niya sa buong buhay niya. At sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay isang estranghero. Hinawakan niya ang sandalan ng upuan, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa mamahaling tela. Inalis mo sa akin ang anak ko. Sumigaw siya. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, puno ng 7 taon ng pinigil na sakit. Isang sigaw na yumanig sa mga salamin ng library at sa pundasyon ng pamilya Ramirez. Mama! Ang sigaw ni Angelo ay nanatiling nakabitin sa hangin ng library, isang tunog na bumasag sa 7 taon ng pagkukunwari at pananahimik. Si Doña Elvira ay napaurong sa kanyang silya, ang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at takot. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakita niyang sumuway ang kanyang anak sa ganitong paraan. Ang perpekto at masunurin niyang tagapagmana ay naglaho na, at ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking nasugatan ng malalim. Angelo, anak, pakinggan mo ako. Nagsimula ito, ang boses ay nanginginig. Ginawa ko lang iyon para sa'yo. Para sa pamilya natin. Ang isang tulad niya hindi siya karapat-dapat sa pangalan natin. Isa siyang kahihiyan. Kahihiyan. Tumawa si Angelo, isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. Kahihiyan ba ang magmahal, ma? O kahihiyan ba ang magkaroon ng anak? Ang tunay na kahihiyan, ma, ay ang talikuran ang sarili mong dugo dahil sa sinasabi ng ibang tao. Dahil sa pride. Lumuhod siya sa harap nito, hindi bilang isang anak na humihingi ng tawad, kundi bilang isang hukom na naghahatol. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. 7 taon, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng sakit. 7 taon ninyo akong pinanood na maghanap. 7 taon ninyo akong hinayaang magmukhang tanga. 7 taon ninyong ipinagkait sa akin ang pagkakataong makita ang anak kong lumaki, marinig ang unang tawa niya, makita ang unang hakbang niya. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kanyang hawak ay mahigpit. Inalis ninyo sa akin yon. Inagaw ninyo sa akin ang 7 taon na hindi na kailanman maibabalik. Sa wakas, gumuho ang tibay ni Doña Elvira. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang makapangyarihang matriarch ay naging isang matandang babae na natatakot at nagsisisi. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Angelo, humikbi ito. Para protektahan ang kinabukasan mo di. Umiling si Angelo at dahan-dahang tumayo. Ang galit sa kanyang puso ay nagsisimula ng mapalitan ng isang malawak at malalim na kalungkutan. Hindi po pagmamahal yan, mapagiging makasarili yan. Tumalikod siya. Tapos na po ang pagiging sunod-sunuran ko. Ang pamilya ko, hahanapin ko sila. At iyon ang unahin ko kahit anong mangyari. Iyon ang kanyang huling salita bago siya lumabas ng library. Iniwan ang kanyang ina na umiiyak sa gitna ng mga libro at ng mga lihim na sumira sa kanila. Ang susunod niyang hantungan ay ang kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Isabel. Angelo, darling. Tumawag ka, masayang sagot nito sa kabilang linya. I was just thinking about you. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din, utos ni Angelo, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag, hindi na hinintay ang sagot nito. Pagkalipas ng 30 minuto, umasok si Isabel sa kanyang opisina, suot ang isang matamis na ngiti at isang mamahaling damit. Nandito na ako. Anong meron?
May sorpresa ka ba sa akin? Naupo lang si Angelo sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ito ng walang emosyon. Umupo ka, Isabel. Nawala ang ngiti ni Isabelle, napalitan ng pagkalito. Sumunod ito at umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Noong isang araw, tinawagan mo ako, nagsimula si Angelo. Sinabi mo sa akin na si Liana ay may asawa ng foreigner at masaya na. Isang kasinungalingan. Namutla si Isabel. Angelo, I don't know what you're talking about, T. Huwag ka nang magpanggap, putol ni Angelo. Alam kong tinakot mo siya. Alam kong pinuntahan mo siya sa Laguna. Alam kong ginamit mo ang pangalan ko para paalisin siya. Ang bawat salitang binitawan niya ay isang pako na lalong nagbaon kay Isabel sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Tapos na ang laro, Isabel, sabi ni Angelo, dahan-dahang tumayo. Alam ko na ang lahat. Hindi. Para sa atin yon. Ginawa ko yon para sa tin, desperadong sigaw ni Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ngumiti si Angelo, ngunit ito'y isang iting mapangutya. Walang tayo, Isabel. At hindi na kailanman magkakaroon pa. Ang anumang business deal sa pagitan ng mga pamilya natin ay kanselado na. At ikaw ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Isang malinaw na senyales para umalis na ito. Tumayo si Isabelle, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, Angelo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Tapos na ako sayo, simpleng sagot niya, at itinuro ang pinto. Wala nang nagawa si Isabel kundi maglakad palabas, ang kanyang pagkatalo ay nakaukit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nang makalabas ito, isinara ni Angelo ang pinto at sumandal dito, napapikit. Isang kabanata ang nagsara. Oras na para buksan ang pinakamahalaga sa lahat. Biglang tumunog ang kanyang private cellphone. Si Reyes. Sir, sabi ng investigador, ang boses ay maihalong pagkaapurahan at tagumpay. Nahanap ko na sila. Nakuha ko ang impormasyon mula sa isang bus dispatcher. Isang babae at isang batang lalaki na tumutugma sa deskripsyon. Bumaba sila sa isang maliit na bayan sa Batangas. Nakakuha ako ng address ng isang maliit na inn kung saan sila huling nakita. Napahigpit ang hawak ni Angelo sa telepono. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na. I-text mo sa akin ang address. Ngayon na. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng opisina, hindi na pinansin ang mga gulat na tingin ng kanyang mga empleyado. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang karera laban sa oras. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga guhit na lang sa kanyang paningin. Ang tanging nasa isip niya ay ang address sa kanyang cellphone at ang mukha ni Liana at ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang makatakas pa sila. Sa pagkakataong ito, lalaban siya. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at simpleng inn sa isang tahimik na kalye. Huminga siya ng malalim. Kinatok niya ang pinto ng reception at ipinakita ang litrato ni Liana at Miguel. Itinuro ng matandang babae sa reception ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Room 7. Naglakad si Angelo sa pasilyo, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Bawat hakbang ay puno ng 7 taon ng paghihintay. Huminto siya sa tapat ng pinto ng room 7. Nag-atubili siya. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Paano kung isara nito ang pinto sa mukha niya? Ngunit ang takot ay natabunan ng isang mas malakas na damdamin, pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang mga daliri ay nanginginig. Huminga siya ng malalim. At kumatok. 1 beses. 2 beses. Narinig niya ang mga yabag sa loob. Ang marahang pagpihit ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Liana, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Nakatayo si Angelo sa labas ng kanyang pinto. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Ang boses ni Isabelle na puno ng pagbabanta. Ang malamig na utos ni Doña Elvira. Ang 7 taon ng pagtatago. Ang unang instinct ni Liana ay isara ang pinto, ikandado ito at tumakbo ulit.
Ang kanyang katawan ay handa ng kumilos, ang kanyang isip ay sumisigaw ng hipagtakas. Ngunit hindi siya gumalaw. Dahil sa pagkakataong ito, iba ang nakita niya sa mga mata ni Angelo. Wala na roon ang malamig na pader ng si. Wala na ang galit ng isang lalaking tinanggihan. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakagulat at mas nakakawasak, isang lalaking talunan. Isang lalaking pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay namumugto, at sa ilalim ng mga ito ay may mga guhit ng puyat at pighati. Ang kamay ni Liana na nakahawak sa pinto ay nanginginig. Liana, sabi ni Angelo, ang boses nito ay basag at paos, na parang hindi ito natulog o uminom ng tubig sa loob ng maraming araw. Please huwag mong isara ang pinto. Ang pakiusap nito ay hindi isang utos. Ito ay isang pagsusumamo. Isang tunog ng isang taong nasa bingit ng pagkasira. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatayo roon, isang buhay na estatwa ng pagkalito at takot. Ano ang sasabihin niya? Anong gagawin niya? Ito na ba? Ang katapusan ng pagtakbo? O simula lang ng mas malaking gulo? Nakita ni Angelo ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. At ginawa nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan itong lumuhod. Ang dakilang si Angelo Ramirez, ang sihi, ang tagapagmana, ay lumuhod sa maruming sahig ng isang murang inn sa Batangas, sa harap ng babaeng minsan niyang itinaboy. Hindi ako naparito bilang sihi mo, sabi nito, ang tingin ay nakatuon sa sahig na parang hindi niya kayang salubungin ang kanyang mga mata. Wala akong dalang pera. Wala akong dalang mga banta. Nandito ako bilang si Angelo. Isang lalaking duwag. Itinaas nito ang kanyang tingin at ngayon, nakita ni Liana ang mga luha na namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Mga totoong luha. Patawarin mo ako, Liana, sabi nito, ang boses ay tuluyan ng nabasag. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko 7 taon na ang nakalipas. Natakot ako sa naramdaman ko. Natakot ako sa sasabihin ng pamilya ko. Kaya pinili kong saktan ka. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Bumuhos ang isang butil ng luha mula sa mata nito at pumatak sa sahig. Patawarin mo ako dahil hindi kita nahanap kaagad. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipagtanggol. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong lumaki ang anak natin, ang anak ko na wala ako sa tabi niya. Ang bawat salita ay isang bato na tinatanggal mula sa pader na nakapagitan sa kanila. Ang bawat luha nito ay isang patak ng tubig na unti-unting lumulusaw sa galit at takot sa puso ni Liana. Hindi pa rin siya umimik. Hinintay niya. Alam ko na ang lahat, pagpapatuloy ni Angelo. Tungkol sa ginawa ni Isabel. Tungkol sa ginawa ng nanay ko. Ang sakit sa pagsabi niya ng huling mga salita ay kitang-kita. Wala kang kasalanan, Liana. Ako. Ako ang may kasalanan sa lahat. Hinayaan kong mangyari to. Tumayo ito, ngunit hindi lumapit. Nanatili ito sa kanyang pwesto, ibinibigay sa kanya ang espasyo. Ibinibigay sa kanya ang kapangyarihan. Hindi ako naparito para kunin si Miguel sa'yo, sabi nito, na para bang nabasa ang kanyang pinakamalaking takot. Hindi ako naparito para guluhin kayo. Naparito ako para magmakaawa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Liana. Hindi bilang asawa, hindi bilang kasintahan. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama sa anak ko. Hayaan mo akong ipakita sa kanya na may tatay siya. Hayaan mo akong bumawi sa mga nawala nating taon. Please, iyon lang ang hinihiling ko. Ang kanyang pagsusumamo ay puno ng katapatan. Isang katapatang hindi kayang pekin. Tumingin si Liana sa loob ng silid, kung saan si Miguel ay mahimbing na natutulog sa kama, walang kamalay-malay sa dramang nangyayari sa labas ng pinto. Tumingin siya sa kanyang anak, ang bunga ng isang gabing puno ng sakit at pag-ibig. Ang batang may mga mata ni Angelo. Ang batang karapat-dapat sa isang buong pamilya. Ang lakas na hinanap niya sa loob ng 7 taon, ang lakas para tumayo sa sarili niyang mga paa, ang lakas para protektahan ang kanyang anak, ay naroon na. At sinasabi sa kanya ng lakas na iyon na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang uri rin ng katapangan. Dahan-dahan siyang tumango. Isang beses. Hindi lang para sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Para kay Miguel. At para sa atin. Susubukan natin.
Ang ngiti na sumilay sa mukha ni Angelo ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Angelo Ramirez. Ilang buwan ang lumipas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay ang pinakamagandang musika para kay Angelo. Nakaupo siya sa buhanginan, ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat. Sa di kalayuan, naroon si Liana, nakatayo sa tabi ng tubig, ang kanyang damit ay nililipad ng hangin. Ngumingiti ito, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti na hindi niya nakita sa loob ng napakatagal na panahon. Papa, mas mataas ang tower ko kaysa sayo. Napatingin si Angelo sa kanyang tabi. Naroon si Miguel, tuwang-tuwang itinuturo ang sandcastle na kanyang ginawa. Ang salitang Papa ay hindi na parang isang banyagang salita. Ito na ang pinakapaborito niyang pangalan. Aba, ang galing naman ng anak ko, sabi ni Angelo, ginulo ang buhok nito. Ngumiti siya. Ang pakiramdam ng pagiging isang ama ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng Ramirez Corporation. Nilapitan sila ni Liana at umupo sa tabi niya. Walang nagsalita. Hindi na nila kailangan. Ang kanilang katahimikan ngayon ay komportable, puno ng pag-unawa. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali. Puno ito ng mga mahirap na usapan, ng mga luhang kailangang ilabas, ng mga sugat na kailangang gamutin ng dahan-dahan. Ngunit ginawa nila. Araw-araw, unti-unti. Inilipat niya ang kanyang pangunahing opisina sa isang satellite branch na malapit sa Laguna para mas madalas niyang makasama ang mga ito. Binili niya ang isang simpleng bahay malapit sa dalampasigan, isang bahay na may malaking hardin para kay Liana at may sapat na espasyo para sa isang bata na tumakbo at maglaro. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Ang ina niya ay sumubok na tumawag ng ilang beses, ngunit hindi pa siya handang makipag-usap. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Inabot ni Angelo ang kamay ni Liana, at ang mga daliri nila ay nagkawing-kawing. Isang natural na kilos na nagsasabi ng lahat. Tumingin sila sa kanilang anak, na abala na ulit sa paglalagay ng mga bandera sa kanyang kastilyong buhangin. Isang kastilyo, na tulad ng kanilang pamilya, ay marupok at maaaring tangayin ng alon anumang oras. Ngunit sa ngayon, nakatayo ito. Maganda. Binuo ng may pag-iingat at pagmamahal. At sa paglubog ng araw, habang nakatingin sa dalawang taong pinakamamahal niya sa mundo, alam ni Angelo na sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakauwi na siya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Angelo at Liana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwento ni na Angelo at Liana ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin, puno ng sakit, pag-asa, at sa huli ay pag-ibig. Nais kong iwan sa inyo ang isang mensahe na sana itumatak sa inyong mga puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa taong nagkasala sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi dahil madali, kundi dahil ito ay karapat-dapat. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo, kundi sa mga taong pinipili nating mahalin at ipaglaban, anuman ang mangyari. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Anong aral ang iyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa iyong puso? Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa iyong oras at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Kwento ng Kapalaran.